Mahilig ka bang kumain ng pusit? Kagaya ko ba, ay paborito mo rin itong iulam sa mainit na kanin. Ngunit paano kung ang simpleng ulam na to ay may kawangis pala na kayang pumatay ng maraming tao? Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito at pati na rin po sa inyo, Sir Blair. Ang kwentong ibabahagi ko po ay nangyari sa probinsya ng Batangas taong 1990, kung saan ay hindi ko pa po alam noon ang pagiging dugong manunugis namin ng kapatid kong si Baste. Nangyari po kasi ang nakakakilabot naming karanasan nang makilala po namin si Lolo David. At upang lubusan niyo pong maunawaan ang aking istorya, ako po si Franco. At ito ang aking kwento. The Voice Addict. Sige mga alagad ko, itali ang mag-asawang yan! Pakawalan niyo kami ng asawa ko! Ano bang kailangan niyo sa amin? Ang dugo niyo lang. Yun lang ang kailangan ko upang madagdagan ang lakas ng kapangyarihan ko. At kapag nangyari yun, wala nang kagaya ninyo ang tatalo sa aking lahi. Hindi ka magtatagumpay. Hindi mo kami mapapatay. Bakit hindi, Ayana? Bakit hindi? Nahuli na namin kayo. Ang tagal nyo nagtago. 20 taon na. At hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito na matikman ang dugo ninyong mag-asawa. Nasaan ang mga anak nyo? Ilabas nyo sila! Wala kaming anak. Hindi kami nagkaanak ng asawa ko si Alex. Kaya pakawalan niyo na kami. Pabayaan niyo na kaming mabuhay. Wala akong balak na buhayin pa kayo. Kapag sumayan na sa lalamunan ko mga dugo ninyo. At hindi magtatagal, ako na ang hihiranging pinakamalakas na aswang sa buong mundo. At may pagpapatuloy ko na ang paggasik ko ng lagim. Mula sa pinagtataguan namin na malaking bato, tanaw namin ng 10 taong gulang kong kapatid na si Baste ang nangyayari sa labas ng bahay namin. Maraming nilalang ang nagkalat sa paligid para saksihan ang pagpatay ng pinuno nila sa mga magulang namin. Napuno ng angil ang katahimikan ng gabing yon. At nanginig ang buong katawan ko nang dahil sa labis na takot. Natitiyak ko na sila ang mga aswang na matagal nang iniiwasan ng mga magulang ko. Ngunit bakit? Kahit saan kami magpunta, natutuntun nila kami. Kuya Franco, si nanay at tatay papatayin nila. Anong gagawin natin? Huminahon ka lang, Baste. Kailangan nating mag-isip ng paraan kung paano natin sila maililigtas. Akmang dadampot ako ng kahoy para gamitin sanang panlaban sa mga aswang nang muling nagsalita si nanay na para bang sinasabi nito na huwag kaming lalabas ni Baste. Wala kaming anak ni Alex, kaya sige na. Patayin mo na kami. Tutal, matagal mo nang gustong matikman ang dugo namin, hindi ba? Patayin mo na kami! Ano pang hinihintay mo? Patayin mo na kami! Nang akbang kakagatin ng aswang si nanay, biglang nakawala sa pagkakagapos si tatay. Sa unang pagkakataon, ang pipi kong ama ay sumigaw ng malakas at inatake niya ng sipa at suntok ang mga nilalang. Mahusay si tatay pagdating sa pakikipaglaban at may kakaiba siyang lakas na hindi kayang tumbasan ng mga aswang. Mas lalo silang nagkagulo nang makawala rin sa pagkakagapos si nanay. Ngunit
Nakahanap ng pagkakataon ang pinuno ng mga aswang para saksakin sa tiyan si tatay gamit ang matutulis nitong mga kuko. Sisigaw na sana si Baste, ngunit mabilis kong naiharang sa bibig niya ang palad ko. Tumingin sa gawi namin si tatay, sabay iling nito na ang ibig sabihin, huwag kaming lalabas. Tay, hindi pwede to, lumaban ka. Nakikiusap ako. Lumaban ka. Kuya Franco, si tatay pinatay na nila. Mga hayop sila. Papatayin ko sila. Huwag, Baste. May isinenya si tatay kanina. Huwag daw tayong lalabas sa pinagtataguan natin. Dala ng galit, tinanggal ni Baste ang palad ko sa bibig niya at saglit siyang nagsalita. Bakit kuya? Panonoorin na lang pa natin silang mamatay, ha? Sabihin mo nga. Bigla kaming tumigil sa pag-uusap nang sumigaw ang pinuno ng mga aswang. Tinamaan ito ng liwanag na nagmumula sa buwan. Kaya nakita namin ang itsura niya na mukhang asong ligaw. Mapupula ang kanyang mga mata. Mabalahibo ang kanyang balat. Bukod pa roon, maskulado ang katawan nito na kayang makipagsabayan sa lakas ng mga magulang namin. Bigla nitong sinaksak si nanay sa tiyan at kinalmot sa iba't ibang parte ng katawan. Sabay sip-sip sa dugo nito. Halos hindi ko magawang tignan kung paanong hinugot ng mga ito ang mga lamang loob ni nanay at tatay. Napakuyom ang kamao ko dahil sa labis na galit. Hindi ako makakapayag na hindi nila pagbayaran ng ginawa nila sa mga magulang natin, Baste. Humanda ka dahil papatayin ko sila. Hindi ko na hinintay na sumagot sa akin si Baste. Agad akong sumugod sa mga aswang at inatake sila gamit ang suntok at sipa. Lahat ng tamaan ko ay agad na bumabagsak sa lupa dahil tinuruan kami noon ni tatay sa pakikipaglaban. Nagamit ko ito ng gabing yun. Wala akong kaalam-alam na bigla na lang nagbago ang kulay ng aking mga mata. Dahil dito, kumaripas sila ng takbo dahil sa labis na takot. Saan kayo pupunta? Bumalik kayo rito! Babalik ako! Babalikan kita! Hayop ka! Ako ang harapin mo! Walang iya ka! Pinatay mo ang mga magulang ko! Hindi ko alam kung bakit sila natakot sa akin at kung paanong ako naging malakas ng gabing yon. Tumakbo ang mga aswang papalayo at naglaho sila sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Pakiramdam ko ng mga sandaling yon, Sir Blair. Kakaiba ako at may isang bagay na kinatatakutan sa akin ang mga aswang. Maya-maya pa ay lumapit na rin sa akin si Baste. Nilapitan namin ang naghihingalo naming ina. Napasigaw kami dahil sa takot nang makita naming bumubulwak ang dugo ni nanay mula sa nakabuka nitong sugat sa tiyan. Nay! Nay! Dadali po namin kayo sa ospital! Wag na! Wag na mga anak! Wag na! Nay, huwag niyo po kaming iiwan ni kuya. Nakikiusap po ako, Nay. Lumaban ka po. Huwag po kayong mamamatay. Hanggang dito na lang ako, mga anak. Sige na. Umalis na kayo. Tumakas na kayo, mga anak. Magpakalayo-layo kayo. Sige na. Nay, ano bang pinagsasabi niyo? Tsaka bakit po kayo inatake ng mga aswang? Dahil sa dugong taglay namin, anak. Meron din kayo nun. Kaya umalis na kayo.
ikaw nang bahala sa kapatid mong si Baste. Anak, sunugin mo kami ng tatay niyo. Nay, wag! Huwag niyo po kami iiwan, parang awa niyo na po! Nay! Nay! Nay, magsalita kayo, Nay! Nay! Nakikiusap ako, ibulat niyo ang mga mata niyo! Nay! Nay! Nadala ni Nanay sa kamatayan ang lahat ng katanungan sa isip ko at kung bakit kailangan nilang mamaalam sa ganung paraan. Paano na kami ngayon ng kapatid ko? Wala naman kaming ibang mapupuntahan. At kagaya ng hiling ni Nanay, sinunog namin ang bahay kasama ang katawan nila. Para kaming mababaliw ng mga sandaling yon, Sir Blair, dahil sa labis na sakit. Naulila kami sa isang iglap. Ngunit isa lang ang malinaw sa isip ko noon. Kailangan naming umalis sa lugar na yon para sa kaligtasan naming dalawa ni Baste. Ngunit ang galit sa dibdib ko kailanman ay hindi mawawala hanggat hindi ko nahahanap ang pinuno ng mga aswang na pumatay sa mga magulang ko. Pero sa ngayon, kailangan naming magtago muna upang magpalakas para balang araw maipagiganti ko ang nangyari sa mga magulang namin. Sa gilid ng mabatong kalsada, naghintay kami ni Baste. Kahit wala kaming tiyak na pupuntahan, kailangan naming lisanin ang baryo namin. Hindi nagtagal, nakita namin ang liwanag ng ilaw ng bus at may signboard na biyaheng Batangas. Mabuti na lang at may naipon ako noon kahit kaunti. Kuya, natatakot ako. Saan tayo pupunta ngayon? Bahala na kung saan tayo mapadpad. Ang mahalaga, hindi tayo matuntun ng mga nilalang na pumatay kina nanay at tatay. Sige na, ayusin mo ng jacket mo. Kailangan walang makakilala sa atin. Kuya, tumigil na ang sasakyan. Umakit na tayo. Nagpalinga-linga muna kami sa paligid bago kami pumasok sa loob ng bus. Konti lang ang sakay nun at tulog pa ang ilan. Pag-upo namin ni Baste sa pangalawang bangko, agad itong umandar. Saka lang ako nakahinga ng maluwag. Ito rin ang unang pagkakataon nasasakay kami ng bus. Dahil matagal na panahon kaming namuhay sa kabundukan, malayo sa mga tao, upang iwasan ang mga aswang na naghahanap sa mga magulang namin. Sina tatay at nanay rin ang nagsilbi naming guro dahil hindi nila hinayaan na kami ay mag-aral kasama ang mga batang kasing edad namin. Isang palaisipan na hanggang ngayon ay hinahanapan ko pa rin ng kasagutan. Bakit nga ba kami hinahanap ng mga aswang? At ano ang meron sa dugo namin? Sige na Baste, matulog ka na muna. Sumandal ka lang sa balikat ko. Kapag may umakyat na taong nagtitinda ng tinapay, bibilan na lang kita para makakain ka. Wala akong ganang kumain, kuya eh. Naaalala ko pa rin na nangyari sa mga magulang natin. Pigilan mo ang luha mo, Baste. Baka mamaya may makapansin sa atin eh. Tatagan mo ang loob mo. Kailangan nating maging matatag. Sige na, matulog ka na muna nang makalimutan mo ang pansamantalang nangyari sa mga magulang natin. Parang pinipiga ang puso ko nang makita ko masaganang luwa sa mga mata ng kapatid ko. Kaya niyakap ko siya na maigpit. Maya-maya pa ay biglang tumigil ang sasakyan at pumasok ang isang matandang lalaki na may tungkod na gawa sa sanga ng puno ng kalamansi. Hirap ito sa paglalakad. Kaya naman tumayo ako at inalalayan siyang makaupo sa bakanting upuan. Pero biglang pinaandar ang sasakyan. Muntik mapasubsob ang matanda. Mabuti na lang talaga at maagap ko siyang nasalo, kaya hindi siya tuluyang bumagsak
sa sahig ng bus. Manong naman, daan-daan naman po sa pagmamaneho. Hindi niyo man lang hinintay na makaupo si Lolo, pambihira naman kayo. Nako iyo, ayos lang ako. Sige na, pasensya ka na. Nahilo lang ako kaya nawalan ako ng balanse. Kaya hayaan mo na. Sige, alalayan mo na lang akong umupo sa bangkong iyon. Sige po, Lo, kumapit po kayo sa braso ko at iaatid ko po kayo sa upuan. Salamat. Napakabuti mong bata. Teka, may kasama ka ba rito? Opo. Kasama ko po ang kapatid ko, si Baste. Ayun po siya natutulog po sa panlimang hanay ng bangko. Lo, ayos na po ba kayo rito? Pwede na po ba akong bumalik sa upuan ko? Teka. Sandali lang. Pwede mo ba akong samahan muna dito saglit? May mga itatanong lamang ako sa iyo. Itatanong? Ano po yun, Lo? Maupo ka na muna rin dito sa tabi ko para maayos ang pag-uusap natin. Nagulat ako nang biglang hinawakan ng matanda ang kamay ko at gumuhit sa labi niya ang isang matamis na ngiti. Kaya naman, lumitaw ang kulay itim niyang mga ngipin na para bang naghatid ng kakaibang kilabot sa akin. Para sa akin noon, misteryoso ang pagkatao ng matanda na hindi ko naman ipinahalata sa kanya na naiilang ako sa paraan ng pagkakatitig niya. Ilang saglit pa ay hinila niya ako upang maupo sa tabi niya. Iyo, huwag kang sanang matatakot sa akin ha. Hindi naman ako masamang tao. Gusto ko lang sanang magpasalamat sa iyo dahil ako'y iyong tinulungan. Siya nga pala, huwag mo sanang mamasamain ang tanong ko ano. Mangyaring napansin ko kanina na para bang balisa ka. May problema ka ba iyo? Wala po. Ayos lang po ako. Sige. Teka, saan ba ang punta niyo magkapatid? Ho? Hindi nga po namin alam kung saan po kami pupunta. Bahala na po kung saan po kami makarating. Abay, bakit naman? Umalis po kasi kami sa bahay nang walang paalam. Ay, ganun ba? Kaya naman pala napansin ko kanina na para bang nakatulala ka lang. Ay, nako, mga kabataan nga naman talaga kayo, no? Baka napagalitan lang kayo ng konti. Umalis na kagad kayo. Hindi po ganun yun, Lo. May hindi lang po kami pagkakaintindihan. Alam kong mali ang magsinungaling. Ngunit kailangan kong gawin yon upang wala nang maraming tanong. Naramdaman ko rin na tila may maitutulong sa amin ang matandang ito. Kahit mabigat ang aura niya, wala naman akong nakikitang dahilan para katakutan siya. Baka ganito lang talaga ang epekto ng trahedyang nasaksiyan ko sa mga nangyari sa magulang ko. Ngunit ngayon, kapit sa patalim ang gagawin ko para mabuhay kami ng kapatid ko. Kakapalan ko na ang mukha ko. Magsasalita na sana ako para humingi ng tulong sa matanda. Ngunit naunahan niya ako na magsalita. Ako nga pala si David. Lolo David na lang ang itawag mo sa akin. Taga Batangas ako at nangangailangan ako ng 2 tauhan para sa taniman ko ng mga kalamansi. Kung gusto mo, sa akin na lang kayo tumuloy ng kapatid mo. Yun ay kung ayos lang sa inyong dalawa. Kaysa naman kung saan-saan pa kayo mapadpad na lugar. Talaga po? Naku, ayos na ayos po sa amin yun ng kapatid ko, Lolo. Hindi po namin tatanggihan ang alok nyo. Mabuti naman kung ganon. Maraming salamat po talaga at nakilala ko kayo. Ibig sabihin nito, may bahay na po kami matutuluyan ng kapatid ko. Oo, ganon na nga. Sa bahay ko kayo mismo titira. Tanging pamimitis lang ng kalamansi ang magiging trabaho nyo doon at wala nang iba.
Umasa po kayo na pagbubutihan po namin ang trabaho namin ni Baste at hindi kayo magsisisi sa pagkuha sa amin. Salamat naman kung ganon. Siya nga pala. Ano nga ba ang pangalan mo, iyo? Lolo David, ako po si Franco. Masaya akong nakilala kita, Franco. Siya nga pala. Wala rin kayong aalalahanin sa pagkain. Sagot ko na kayo dahil mag-isa naman ako sa bahay eh. Nako, salamat po talaga. Hulog po talaga kayo ng langit sa amin. Hala, sige na. Lapitan mo na roon ang kapatid mo at baka hanapin ka na niya. Ikaw na ang bahalang magpaliwanag sa kanya ng tungkol sa mga napag-usapan natin. Opo, salamat po ulit Lolo David. Hindi ko talaga maipaliwanag ang tuwa ko ng gabing yon. Iba talaga gumawa ng paraan ang Panginoong Diyos at hindi niya kami pinabayaan ng kapatid ko. Nang magising naman si Baste, sinabi ko sa kanya ang tungkol sa magiging trabaho namin sa Batangas. Talaga kuya? May nakilala ka matandang lalaki na tutulong sa atin? Oo Baste, mabait siya at gusto niyang makatulong sa atin. Pagdating daw natin sa baryo nila ay ipapaliwanag niya raw sa atin ang tungkol sa sweldo natin. Baste, ito na ang sagot para mamuhay tayo ng tahimik. Siguro naman, hindi na tayo matutuntun doon ng mga aswang. Kuya, kaya natin ang trabaho doon? Oo naman. Madali lang naman ang pumitas ng kalamansi, di ba? Isa pa, magaan na trabaho to, Baste. Kayang-kaya mo kasi. Mataba ka naman eh. Pambira ka naman kuya oh. Pati ba naman katabaan ko, dinamay mo pa. Nakakainis ka naman. Oo na. Ito naman parang binibiro lang eh. Pikon ka na kagad. Gusto ko lang naman na mawala na ang lungkot mo. Tsaka yung pag-aalala mo. Pero Kuya Franco, tama ba na basta na lang kagad tayo magtitiwala sa kanya? Dalawa lang naman ang pamimilian natin dito eh. Ang magtiwala sa matandang yon o maging palaboy-laboy tayo sa lansangan. Totoo naman ang sinabi ko. Mas mabuti na yung may sigurado kaming matutuluyan kaysa ang walang kasiguraduhan na patutunguhan. Pagkalipas ng 8 oras na biyahe, madaling araw na kaming bumaba ng palengke ng Santo Tomas. Sumakay kami ng jeep at tumagal yun ng 1 oras. Pagbaba namin ay maliwanag na ang paligid at naglakad pa kami papunta sa liblib na baryo na kung saan ay puro talahiban ang nadadaanan. Kuya, natatakot naman ako sa lugar nito ni Lolo David. Parang walang taong nakatira dito ah. Sigurado ka ba talagang sasama tayo sa kanya? Oo, tulad nga ng sinabi ko sa'yo, wala tayong pagpipilian. Naubos na ang ipon natin. Nagmahal na raw ang pamasahe, sa tingin mo. Saan makakarating tong 20 pesos? Sige nga. Hindi na nagsalita pa si Baste, ngunit nakikiramdam siya sa paligid. Talagang kakaiba ang lugar ni Lolo David. Layo-layo ang mga bahay at walang taong nakatambay sa labas. Tahimik at tanging yabag lang ng mga paa namin ang naririnig namin sa lugar na yon. Si Lolo David naman ay nasa unahan ng daan namin. Tahimik ito at mabagal ang paglalakad. Ayoko namang magtanong sa kanya dahil baka isipin ng matanda na wala kaming tiwala sa kanya. Pagkalipas ng ilang minuto ay tumigil ito sa paglalakad sa tapat ng gate na bakal. Nakita ko na may makipot pang daan papasok sa loob nito. Nandito na tayo. Sige, pumasok na kayo. Binuksan ni Lolo David ang gate at pumasok kami sa loob nito. Maya-maya pa ay tumambad sa paningin namin ang malawak na taniman ng kalamansi na kung bibilangin ay aabot yata sa 1,000 puno ng kalamansi ang makikita roon. Malawak ang lupain ni Lolo David at hindi talaga kami makapaniwalang pag-aari iyon ng matanda. Sobrang ganda ng tanawin dahil
Hitik talaga sa mga bunga ang puno ng kalamansi. Sa gitna nito ay may isang malaking bahay na gawa sa kawayan at kugon. 2 palapag yun na kapag tumambay sa itaas ay makikita ang buong taniman ng matanda. Grabe! Ang yaman niyo naman po pala sa kalamansi, Lolo David. Ang dami niyong tanim oh. Sa inyo po ba talaga ang lahat ng mga to? Hindi sa akin ang mga yan. Ako lang ang nagbabantay sa lupaing ito ng mag-asawang tumira sa malayo. Matagal na nilang inabandona ito, kaya ako na ang nagpatuloy sa pangangalaga ng kanilang mga tanim. Alam niyo naman, matanda na ako at kailangan ko na rin ng katulong sa pamimitas ng mga kalamansi. Lo, kami lang po ba ang pipitas sa mga kalamansi ninyo? Naku, hindi. Marami kayo rito. Mamaya lang tignan nyo. Dadagsa na ang mga tao sa pag-aani ng mga kalamansi. Kaya tara na. Pumasok na tayo sa loob ng bahay para maitabi nyo na ang mga gamit ninyo at nang makapagpahinga na rin. 2 oras din kaming nagpahinga bago kami pinuntahan ni Lolo David sa kwarto namin. Kailangan naming maglibot upang makita ang kabuang lugar ng kalamansian at maipakilala na rin kami sa ibang mga tauhan nito. Halos bagyang ngumiti ang mga tao roon na parabang umiiwas ng tingin sa amin. Pagpasensyaan nyo na ang kilos ng mga tao rito. Huwag kayong mag-alala. Masasanay din sila sa inyo. Ayos lang po yun, Lolo David. Huwag po kayong humingi ng pasensya sa amin. Naiintindihan po namin kung bakit ganyan sila. Kami nga po dapat na humingi ng pasensya sa inyo dahil sa abalang ginawa po namin. At sobra po kami nagpapasalamat sa inyo dahil nagtiwala po kayo sa amin ng kapatid ko. Huwag kayong magpapasalamat sa akin. Ako ang dapat na magpasalamat sa inyo dahil nakilala ko kayong magkapatid. Panatagal loob ko dahil makakasama ko na kayo rito. Mahirap mabuhay ng mag-isa, lalo na kapag walang kapamilya. Nasaan po ba sila? Nasaan po ang pamilya nyo, Lolo David? Namatay silang lahat sa isang aksidente sa bus. At kasama ako doon. Pero ako lang ang nabuhay sa kanila. Napulot ako ng mag-asawang may-ari nitong lupain. Inalagaan nila ako hanggang sa makalimot sa nangyari noon. Kaya malaki ang utang na loob ko sa mag-asawang pumulot sa akin. Dahil hindi nila ako pinabayaan noong mga panahong sugatan ako at hindi makausap ng maayos. Kaya po pala wala kayong tonong Batanggenyo kapag nagsasalita Oo, dahil kagaya nyo, dayo lang din ako sa lugar na ito. Ang saklap naman po pala na nangyari sa inyo, Lolo. Kaya po siguro pinagtagpo tayo ng tadhana Dahil pareho po tayong... Pasensya na po kayo sa kapatid ko, Lolo David. Madaldal po talaga to kapag gutom Tara na po. Samahan niyo na po ulit kami maglibot sa taniman ninyo. Agad kong tinakluban ng palad ko ang bibig ng kapatid kong si Baste para pigilan ito sa muntik niyang pagkikwento ng tungkol sa nangyari sa mga magulang namin. Mabuti na lang at hindi naman yun pinansin ng matanda. Nang ipagpatuloy namin ang paglilibot sa taniman ng kalamansi ni Lolo David, bigla akong natigilan nang mapako ang paningin ko sa isa sa puno ng kalamansi at pati na rin sa lupa na pinagbabaunan nito. Kinabahan ako nang makita ko ang nagkalat na sariwang dugo sa ugat ng puno. Nilalangaw ito kaya agaw pansin ang itsura nito. Nagkunwari akong walang nakita at alam kong nakita rin yun ni Basti. Humigpit tuloy ang kapit niya sa braso ko. Kuya, nakita mo ba? Huwag kang maingay, ano ka ba? Umayos ka nga. Huwag kang magpahalata. Diretso lang ang tingin sa matanda. Franco, Baste, halina kayo rito. Lumapit kayo sa akin.
Pinandilatan ko ng mga mata si Basti dahil halos ayaw niyang lumapit sa matanda. Kaya naman, hinila ko siya at palihim na kinausap. Umayos ka nga, Basti. Nagkakamali ka lang ng iniisip mo. Hindi yung dugo ng tao. Baka dugo lang yun ng hayop na inaalay nila para sa masaganang bunga ng kalamansi. Pero kuya, kahit na ikaw hindi ka naman sigurado, di ba? Bakit pakiramdam ko duguin ng tao? Franco, Baste! Bakit ba ang tagal nyo lumapit? Halina kayo at may papakita ko sa inyo. Bilisan nyo! Ituturo ko sa inyo ang tamang pag-aani sa mga bunga ng kalamansi. Napilitang kaming lumapit sa matanda na para bang nagtutulakan pa. Nagtataka naman si Lolo David sa biglang pagbabago sa kilos namin. Sandali nga. Ano ba nangyayari sa inyo? Bakit namumutla ang labi ninyo? Po, wala po. Baka pagod lang po to. Di pa po kasi kami kumakain din eh. Abay, ganun ba? Nako, pasensya na kayo't nawala sa isip ko na hindi pa pala tayo kumakain. Sige na. Ipapakita ko muna sa inyo ang paraan ng pagpitas nito bago tayo umuwi sa bahay. Sandali na lang. Paano po ba ang tamang pagpitas, Lolo? Ganito ang gagawin nyo. Susuriin ninyong mabuti ang mga bunga ng kalamansi kung pwede na ang mga ito na anihin. Pag-iwalayin nyo ang malalaki at maliliit na kalamansi upang madaling maibenta sa palengke. Iwan nyo naman itong maliliit sobra dahil bubut pa ang mga yan. Pagkatapos, lalagyan nyo ng marka ang katawan ng puno para naman malaman ng iba na naanihan na ito. Bakit kailangan pong marka ng mga puno, Lolo? Para walang malilito sa pagkakasunod-sunod ng punong may alay na dugo ng hayop. Po? Bakit po? Dahil kailangan ng alay bago ang pag-aani. Yun ang matandang paniniwala sa lugar na ito. Natakot ba kayo sa dugong nakita nyo kanina? Kaya nagdadalawang isip kayong lumapit sa akin? Akala nyo ba dugo ng tao yun? Hindi po kami natakot sa dugo. Nagulat lang po kami sa dugo, Lolo David. Pero hindi po namin inisip na dugo po yun ng tao. Gusto kong batukan si Baste sa pagsisinungaling niya. Pero alam ko nagulat lang din ito sa sinabing yun ni Lolo David. Hindi namin inaasahang napansin kami ng matanda kanina. Dito ko napagtanto na malakas ang pakiramdam nito. Mas lalo tuloy akong nahiwagaan sa pagkatao ng matanda. Naiintindihan kong nag-aalala kayo dahil ngayon lang naman kayo nakarating dito sa lugar ko. Hindi ko rin kayo masisisi kung bakit hindi niyo magawang magtiwala kaagad. Basta ang masasabi ko lang, hindi ako masamang tao. Pasensya na po kayo, Lolo David. Hindi lang po talaga kami makapaniwalang may mabuti pong tao na kagaya ninyo ang tutulong po sa amin. Walang imposible kapag mabuti kayong tao at palaging humihingi ng tulong sa Diyos. Ako ay instrumento lang ng Panginoon para kayo ay tulungan. Kaya sana naman magtiwala kayong magkapatid sa akin. Pasensya na po ulit kayo, Lolo David. Hayaan niyo po at magtitiwala po kami sa sinasabi ninyo. Mabuti naman kung ganon. Hala, sige na, umuwi na tayo nang makakain na kayo ng tanghalian. Baka nakapagluto na rin si Boyet. Po? Sino po si Boyet? Siya ang tagaluto ng pagkain ko at tagalaba na rin ng mga damit ko. Huwag kayong mag-alala, mabait yun. Kaya lang pipi siya at kuba. Hindi na nga kami nagtanong sa matanda ng tungkol kay Boyet. Agad kaming naglakad pabalik sa bahay. Pagdating namin doon, ay nadatnan namin sa kusina ang mga pagkaing nakahain sa ibabaw ng lamesa. Bagong luto yun dahil umuusok-usok pa. Sa gilid naman ng kusina, nakita namin si Boyet. Nakangiti siya habang ipinaghihila niya kami ng bangko.
Dahil sa kanya, bigla kong naalala sina tatay at nanay. O bakit? Hindi niyo ba gusto ang ulam? Pasensya na po kay Lolo David. Bigla lang po naming naalala sina nanay at tatay. Ganun ba? Kapag maayos na kayo rito, pwede naman kayong bumisita roon. Ang mahalaga, naunawaan ninyo kung gaano kahirap ang hindi kapiling ang mga magulang. Hindi na ako magtatanong kung anong dahilan at lumayas kayo sa poder nila. Basta magsikap kayo at tumingi kayo ng tawad sa kanila kapag maayos na ang lahat. Hala, sige na. Kumain na kayo at lalamig ang pagkain. Ikaw naman, Boyet, maupo ka na rin at sumabay ka na sa amin. Siya nga pala si Boyet. Boyet, siya nga pala. Mamaya bumili ka ng gulay at bigas doon sa palengke para may makonsumo tayo sa loob ng 1 linggo. Ibibigay ko sa iyo mamaya ang bayad. Lolo David, samahan ko na po si Boyet mamaya. Ako po magbubuhat ng bigas para hindi po siya mahirapan. Sige ko ang bahala basta't mag-iingat kayo at huwag kayo magpapaabot ng gabi sa labas ng bahay. Ikaw naman, Baste, hindi ka ba sasama sa kapatid mo nang makagala ka rin? Gusto ko rin po sumama, Lolo David, para makapaglibot po ako sa lugar nyo. Bueno, kayo nang bahala. Huwag kayong lalayo sa tabi ni Boyet, Basta huwag niyong kakalimutan ang mga biling ko sa inyo. Opo, Lolo David. Pagkatapos nga naming kumain, ay sumama kami kay Boyet papunta sa palengke. Saglit naming nakalimutan ang tungkol sa dugong nakita namin sa puno ng kalamansi. Dahil masayang kasama si Boyet, nakalimutan namin kagad ang ibinili ng matanda. Inabutan na nga kami ng dilim sa daan. Mabuti na lang at maliwanag ang sikat ng buwan, kaya malinaw naming nakikita ang kalsada. Talahiban pa naman sa gawing yon, kaya medyo malalaki ang hakbang ng aming mga paa. Habang naglalakad kami ng sandaling yon, tumigil si Boyet at sumenya siya sa amin. Maging alerto raw kami sa paligid at humingi siya ng pasensya dahil ginabi na raw kami ng uwi. Siya na lamang daw ang magpapaliwanag kay Lolo David. Napakunot ang noo ko. Tila ba may iniiwasan si Boyet sa bahaging yon. Kuya, pansin mo parang may kinatatakutan si Boyet sa talaybang ito. Kulang na lang tumakbo siya at iwan niya tayo Kuya, hindi kaya meron din ditong aswang? Basta pwede ba manahimik ka? Kailangan natin magkunwaring walang alam tungkol sa mga aswang. Kung hindi, baka mapahamak tayo. Mabuti na lang talaga at medyo mahina ang boses namin ng oras na yon at hindi narinig ni Boyet ang pinag-uusapan namin. Maya-maya pa ay muli naming ipinagpatuloy ang paglalakad. Habol ko na ang hininga ko dahil sa pasan kong kalahating sakong bigas. Ilang sandali pa ay narinig namin na may lalaking tumatawag sa hulihan ng aming daan. Boyet! Boyet, sandali! Tayo niyo ako! Boyet! Saglit kaming tumigil sa paglalakad at hinintay ang lalaking tumatawag kay Boyet. Matangkad ito. Malaki ang katawan na para bang sanay ito sa trabaho. Nang makalapit ito sa amin, ay saka lang ito nagsalita. Ang bilis niyo naman maglakad. Kanina ko pa kayo tinatawag Saan ba punta niyo Boyet? Kinausap ni Boyet gamit ang senyas sa kamay nito, ang lalaki. Dahil pipirin ang tatay namin, kaya nakakabasa kami ng senyas. Maya-maya pa, nagtanong si Boyet sa lalaki kung bakit siya nito hinahanap at kung ano ang kailangan nito sa kanya. Ngumiti naman ang lalaki, saka napasulyap sa amin ni Baste. Nakita ko kasing may mga bagong mukha dito sa lugar natin Tapos, ginabi pa kayo ng uwi. Makikisabay sana ako sa inyo. Kinikilabutan kasi ako kapag napapagawi ako rito sa Talahiban Kahit manggagamot ako, natatakot talaga akong dumaan dito. Tumingin ulit sa amin ang lalaki habang nakangiti. Napag-alaman namin na albularyo raw ito at gumagamot sa taong sinasapian ng mga masasamang elemento. Nang makapag-usap ang dalawa ay muli kaming naglakad. Yun nga lang, nasa hulihan namin sila. At
Nakakailang ang sitwasyon namin. Hindi kasi ako sanay na may taong nakatingin sa likod ko. Pakiramdam ko, biglang may aatake sa amin para patayin kami. Hindi na lang ako nagpahalatang kinakabahan ako sa bagong dating na lalaki. Ilang sandali pa ay lumapit sa amin ang lalaki na nakilala namin sa pangalan na Mang Nilo. Kung ganun pala, kayong dalawang magkapatid ang bagong tauhan ni Tatang David. Opo. Kanina lang po kami dumating. Ibig sabihin pinayagan kagad niya kayong gumala rito? Opo, kaya lang inabutan po kami ng dilim eh. Tsak na pagagalitan nga po niya kami. Dahil maigpit po niyang bilin sa amin kanina na huwag kaming papaabot ng dilim. Kaya nagmamadali na nga po kami sa paglalakad at hindi namin narinig yung pagtawag niyo. Ay nako, huwag mo nang alalahanin yon. Pero dapat hindi niya kayo pinayagan lumabas ng bahay dahil delikado rito. Pero kung sa bagay, hindi rin naman kayo ligtas sa bahay ni Tatang David. Kuya, ano man sinasabi niya? Mang Nilo, ano pong ibig niyo sabihin na hindi po kami ligtas sa bahay ni Lolo David? Dahil si Tatang David, ang pangunahing sospek sa mga taong sunod-sunod na namamatay dito sa baryo. Dito rin sa Talaybang ito, madalas nakukuha ang bangkay ng mga biktima. Kaya naman binabalaan ko kayo na mag-iingat kayo dun sa matandang yon. Bigla kong kinabahan sa sinabing yun ni Mang Nilo. Napatigil pa nga kami sa paglalakad, maging si Boyet ay sumang-ayon dito at tumango sa sinabi ng lalaki. Di po ako makapaniwalang naging sospek si Lolo David sa pagpatay sa mga tao. Pero mabait naman po siya sa amin. Pagkukunwari lang yon. Makinig kayong mabuti. Maraming bangkay ang itinatapon sa gawing ito, kaya mag-iingat kayo. Ako nga na malaking tao at albularyo pa natatakot sa bahaging ito ng Talayban. Iniisip ko na baka nandito lang ang matandang yon. Hala, sige na. Habang nagkwekwentuhan tayo, ay maglakad na tayo nang makarating na tayo sa pupuntahan nyo. Pero sana, hindi na makarating kay Tatang David ang mga sinabi ko sa inyo ha. Sa atin na lang yun. Ano po mangyayari sa amin kapag nalaman niya po mga sinabi ninyo? Ano pa nga ba? Di papatayin niya rin kayo, kagaya na nangyari sa mga biktima niya. Pero, Mang Nilo, wala po tayong sapat na batayan na may kinalaman po si Lolo David sa pagkamatay ng mga biktima. Merong pinagbatayan ng mga pulis. Hayaan nyo at ipapaliwanag ko sa inyo. Iba talaga ang nararamdaman ko ng sandaling yon pagkatapos kong marinig ang sinabi ng lalaki. Nang sulyapan ko ang kapatid ko, bakas din ang pag-aalala sa mukha nito habang tahimik kaming nakikinig sa lalaki. Maya-maya pa ay bigla kaming nakarinig ng kaluskos mula sa Talayban. Natigilan kami sa paglalakad at hinawakan ko kagad sa braso ang kapatid kong si Baste. Kuya Franco, ano yun? Kalma lang kayo. Huwag natin tignan kung ano yun. Nang akmang sisilipin niyo ni Boyet, pinigilan siya ni Mang Nilo at idinipa niya ang mga braso niya para lumayo kami sa gilid ng kalsadang yon. Ang kaluskos namang yon ay biglang nawala. Huwag na natin tignan yun. Ang mabuti pa umalis tayo rito. Diretso lang ang lakad. Sana pala nag-tricycle na lang tayo. Delikado talaga maglakad dito ng ganitong oras. Sa tingin ko nga po tama ka. Sige na, bilisin niyo sa paglalakad. Boyet, Baste, tara na. Umalis tayo rito. Naku, mauna na ako sa paglalakad ha. Bigla kasi akong kinilabutan dito Kung matatakotin ng kapatid ko, mas matatakotin pa pala si Mang Nilo. Parang hindi bagay sa malaki niyang katawan. Agad nga kaming umalis sa lugar na yon at habang tinatahak namin ang daan, biglang nagbukas ng usapan si Mang Nilo tungkol sa kaluskos na yon. Ang totoo niyan, 2 araw pa lang ang nakakaraan ay may 2 tao ang natagpuang patay sa bahaging yun ng Talayban. Doon sa may kumakaluskos. Nagkagulo nga mga taga rito dahil brutal ang pagkakapas lang sa mga biktima. Ano? Brutal? Oo, brutal talaga. Ang sabi, nagtatrabaho daw ang mga yun sa kalamansian ni Tatang David.
Kaya nga siyang pangunahing sospet sa pagkamatay ng mga tauhan niya. 2 tauhan na niya namamatay rito at madalas nagmula sila sa malayong probinsya. Kaya walang pamilyang nag-aabol para ireklamo matanda. Tapos kayo naman biglang dumating dito para pumalit sa kanila. Nakapagtataka, di ba? Ang bilis niyang kumuha ng kapalit na para bang baliwala sa kanya mga nawala niyang tauhan. Hindi naman sa tinatakot ko kayo, pero mag-iingat talaga kayo sa matanda. Baka kasi mangyari rin sa inyo ang nangyari sa dati niyang mga tauhan. Maging si Boyet sumang-ayon din sa sinabi ni Mang Nilo. Hinilabutan talaga kaming dalawa ni Baste dahil hindi namin inaasahan na pati pala sa lugar na yon ay malalagay kami sa panganib. Kuya Franco, natatakot ako. Anong gagawin natin? Huwag kang matakot, Baste. Ang mahalaga, may pagkakataon tayo para mag-ingat at mas talasan ang pakiramdam natin sa paligid. Siya nga po pala, Mang Nilo. Ano bang itsura ng mga naging biktima? Yun, wakwak daw ang tiyan at nawawala ang kanilang mga bituka. Dinukot din daw ang puso nila. Ang nakakakilabot pa, may mga natagpo ang gaway o galamay ng pusit sa katawan ng mga biktima. Mukhang nanlaban pa daw ang mga yun dahil sa mga sugat nila sa braso. Grabe, sobrang nakakaawa talaga ang sinapit ng mga yun. Isa pang palaisipan sa mga pulis ay kung saan nanggaling ang mga galamay ng pusit. Anong klaseng pagpatay yun? Mag-iiwan pa ng mga galamay ng pusit bago iwan ang katawan ng biktima? Aba, nakapagtataka naman po yata yun. Hindi lang yun. Meron daw nakabalot na malapot na likido sa katawan ng mga biktima. Para daw itago ang ebidensya ng fingerprints ng salarin. Hindi naman sa tinatakot ko kayo pero bantayan niyo mabuti ang kilos na matandang yun dahil hindi niyo pa siya lubusang kakilala. O siya, maiwan ko na kayo rito Nandito na kasi tayo sa tapat ng bahay niyo. Hindi namin namalayang nasa tapat na pala kami ng bahay ni Lolo David. Bigla ko ng lamig sa mga nalaman ko at nag-alala rin ako sa kaligtasan ng kapatid ko. Mas lalo kaming natakot nang magpaalam na rin sa amin si Boyet. Habang inilalapag ko sa lamesa ang dala kong bigas, nagulat ako sa biglang pagsasalita ni Lolo David mula sa likuran ko. Bakit ngayon lang kayo? Nag-alala ako sa inyo dahil hindi pa kayo dumadating. Abay, gabi na. Pasensya na po kayo. Nalibang po kasi kami ni Boyet sa pamamasyal sa palengke. Sana sa susunod, huwag niyo nang uulitin ito. Lalo pat dahil lang kayo sa lugar na ito. Hala, sige na. Kumain na kayo at magpahinga. Bukas na lang ulit tayo mag-usap. Agad namang nagpaalam sa amin si Lolo David at umakyat ito sa silid niya sa ikalawang palapag ng bahay nito. Saka lang din kami nakahinga ng maluwag at nanghihinang umupo sa bangkong nakaharap sa lamesa. Kuya, umalis na tayo rito. Natatakot ako Paano kung nasundan tayo dito ng mga aswang at si Lolo David ang pinuno nila? Huwag kang mag-alala, Baste. Gagawa ko ng paraan para makaalis tayo rito. Kung kinakailangan humingi tayo ng tulong kay Mang Nilo, gagawin natin. Napasulyap si Baste sa mga pagkain at ang ulam na naroroon ay pusit. Nag-aalala itong napatingin sa akin na ang ibig sabihin ng titig nito ay hindi naligtas kainin ang pagkain yon sa lamesa. Pero kumain na tayo kanina. Tapos wala namang nangyari sa ating masama, di ba? Baste, kailangan natin magpalakas para makaalis sa lugar na to. Kuya, bakit ba nangyayari sa atin to? Akala ko ba dito natin matatagpuan ng katahimikan? Parang ang lala na. Kuya, miss na miss ko na si nanay at tatay. Baste, ano ka ba? Wala na nga sila, di ba? Kailangan natin maging matapang. Magpakatatag tayo. Dahil wala tayong ibang maaasahan kundi ang bawat isa. Isa pa, bawasan mo ang pagiging iyakin mo. Walang maitutulong sa atin ang ugali mong ganyan. Palibasa ay bata pa at natatakot, kaya tuluyang umiyak si Baste. Niyakap ko na lang siya ng maigpit upang palakasin ang loob niya. Dahil ang totoo,
Nawawala na rin ako ng pag-asa. Kinabukasan nga ay nagsimula na kami sa pagtatrabaho. Kagaya ng inaasahan, iniwasan kami ng mga tao. Hindi ko naman sila masisi dahil alam kong may dahilan kung bakit sila nagkakaganon. Pagkalipas ng 7 araw ay naging maayos naman ang pamamalagi namin sa bahay ng matanda. Wala kaming nababalita ang kakaiba sa lugar na yon at naging palagay na ang loob sa amin ng mga tao. Hindi nga ako nagkamali sa pagpapatuloy sa inyo magkapatid. Masipag kayo at hindi namimili ng trabaho. O heto, ito ang unang sweldo nyo sa unang linggo nyo dito. Bumili kayo ng mga gamit nyo sa katawan, lalo ng mga damit. Salamat po, Lolo David. Nang tanggapin ko ang pera, napatingin ako kay Baste. Ito lang ang hinihintay namin para makaalis na sa lugar na yon at tatakas na kami mamayang gabi. Lalo pa at nabanggit ko na yon kay Boyet na handang tumulong sa amin sa pag-alis. Pagsapit ng gabi ay maingat kaming lumabas ng bahay. Handa na kaming takasan si Lolo David, kaya lang bigla kaming nakarinig ng kaluskos mula sa harapan ng bahay. Mabilis kaming nagtago sa ilalim ng makapal na halaman at sinilip namin kung sino ang paparating. Kuya, si Lolo David gising pa siya. Akala ko natutulog na siya. Shh! Huwag kang maingay. Yan nga din ang akala ko eh. Nagulat talaga kami nang makita ang matanda na may hila na katawan ng tao. Papunta siya sa mga puno ng kalamansi. May dala itong itak at kahit anino lang ang nakikita namin ay alam naming si Lolo David yun. Mula nga sa kinaroroonan namin, kita naming yumuko ang matanda at batay sa tunog na naririnig namin. Sigurado akong pinugutan ng ulo ni Lolo David ang taong hila nito. Mas lalo po kaming natakot nang makilala namin kung sino ang lalaki na pinatay nito. Anak ng putya! Boyet! Si Boyet ang pinatay niya! Diyos ko! Tama si Mang Nilo! Masamang tao si Lolo David! Kuya, ang dugo na nakita natin nun sa kalamansian ay hindi nang galing sa dugo ng hayop, kundi galing sa dugo ng tao. Niloko niyo tayo, kuya! Hindi ito maaari. Diyos ko! Anong gagawin natin? Kuya, wag na muna tayong umalis. Baka mahuli lang tayo ni Lolo David eh. Tara na, kuya. Malay mo naman. Baka naman hindi tayo sinumbong ni Boyet. Eh paano kung naisumbong na tayo bago siya pinatay? Diyos ko, nagiging komplikado na ang lata. Di ko na alam ang gagawin ko. Kuya, tara na. Bumalik na tayo sa silid natin. Magkunwari na lang tayong tulog. Kailangan nating mamili, kuya. Hindi ito ang tamang pagkakataon para tumakas tayo. Kailangan naming isugal ng gabing yun ang pagkakataon, kung talo ba o hindi. Ang mahalaga, sinubukan naming magpanggap na walang nakita. Sinamantala namin ang pagkakataon para makabalik sa kwarto namin at sa awa naman ng Diyos, hindi kami napansin ng matanda na abala sa pagtatadtad ng katawan ni Boyet. Hindi ako makapaniwalang mamamatay tao pala ang kumukup sa amin at may posibilidad na baka aswang din siya. Pagkahiga namin sa katre, narinig namin ang yabag ng mga paa papasok sa bahay. Tumigil ito sa tapat ng pinto ng silid namin. Diyos ko, tulungan niyo po kami ng kapatid ko. Huwag na po sanang pumasok sa silid namin si Lolo David. Mabuti na lang talaga at dininig ng Diyos ang panalangin ko habang mahigpit kong yakap ang kapatid ko. Isa lang ang nabuo sa isip ko. Gagawa ako ng paraan para makaalis sa lugar na yon. Kailangan lang namin ng tamang panahon. Kinabukasan nga ay muli kaming pumitas ng mga kalamansi at nagpanggap na walang nakita. Binisita rin namin ang lugar kung saan pinatay si Boyet. Kuya, sigurado ka ba si Boyet ang nakita natin kagabi? Oo, malakas ang kutob kong si Boyet ngayon.
dahil sa bukol niya sa likod. Saan niya kaya dinala si Boyet, kuya? Kawawa naman siya, kuya. Namatay siya ng dahil sa atin. Baste, makinig kang mabuti. Simula ngayon wala tayong dapat pagkatiwalaan kundi ang sarili lang natin. Kailangan natin mag-ingat sa mga sasabihin natin. Kaya iiwasan mo muna magsalita ng tungkol sa nakita natin kagabi. Naiintindihan mo ba ako? Isang tango ang itinugon sa akin ni Baste at ramdam ko ang takot sa mga mata niya. Hindi nga nagtagal ay biglang nagkagulo sa labas ng bakuran ni Lolo David at nakita naming may ilang pulis ang nagpunta sa tarangkahan nun. Kinausap nila ang matanda at nilapitan namin ang mga ito habang nakikinig sa pinag-uusapan nila. Ano ka mo? Patay na ang kusinero ko si Boyet. Aba, saan nyo nakita ang bangkay niya? Sa isip ko, talagang mahusay magpanggap ang matanda na para bang wala itong alam sa nangyari kay Boyet. Maigpit naman ang kapit ko sa kamay ng kapatid ko dahil baka may sabihin siya na lalong magpagulo sa sitwasyon namin. Dahil nga tauhan ni Lolo David si Boyet, sinamahan niya ang mga pulis na magtungo sa Talayban. Nang makarating kami roon, maraming tao na ang nakikiusyoso sa nangyari at isa na nga roon si Mang Nilo. Grabe naman ang nangyari kay Boyet, Lolo David. Pinugutan na nga siya ng ulo, pinaghiwa-hiwalay pa ang katawan niya. Walang puso ang may gawa nito sa kanya. Sana karmahin ang pumatay sa kanya, Kuya Franco. Pilit kaming nagpapakatatag ni Baste ng sandaling yon. Kahit awang-awa na kami sa sinapit ni Boyet. Ayon sa mga pulis na tumingin sa bangkay nito, biktima raw ang lalaki ng baliw na killer at pinaglaruan lang nito ang katawan ni Boyet. Ang hirap magkunwari ng mga oras na yon dahil alam namin kung sino ba talaga ang totoong pumatay sa biktima. Nang magsalubong ang paningin namin ni Mang Nilo, tahimik siyang umalis na para bang galit sa amin ni Baste at napansin din yon ng kapatid ko. Kaya, nang dinala ng ambulansya ang katawan ni Boyet, iniwan na rin ng mga tao ang lugar na yon. Natigilan naman kami ni Baste nang biglang magsalita si Lolo David. Nakita nyo na kung bakit ko kayo pinag-iingat. Dahil ganyan din ang mangyayari sa inyo. Kaya huwag nyo na ulit subukang umalis ng gabi. Dahil baka kayo naman ang sunod na makikita ng mga tao na nakabulagta sa talaybang yan. Hindi ko alam kung babala ba yon o pagbabanta sa amin ng kapatid ko. Ngunit isa lang ang malinaw. Alam ni Lolo David ang tungkol sa planong pagtakas namin. Gustong-gusto ko nang sabihin sa matanda na nakita namin ang ginawa niya kay Boyet. Ngunit biglang umurong ang dila ko. Para bang bigla akong natakot sa kanya. Lalo pa at hindi ko alam kung anong uri ba talaga siya ng nilalang at kung ano ang kakayahan niya. Sa isang buwang pamamalagi namin sa bahay ni Lolo David, napapadalas na ang paglabas-labas nito ng bahay tuwing gabi. Kaya hindi rin kami makahanap ng tiyempo ni Baste para tumakas. Isang gabi na masama ang pakiramdam ni Lolo David at maaga itong nagpahinga. Sinamantala namin ang pagkakataon para tumakas. Habang natutulog ito sa loob ng kwarto niya, nang makalabas kami ng bakuran nito, wala na kaming inaksayang oras. Mabilis kaming kumaripas ng takbo. Bilisan mo, Baste! Baka magising si Lolo David at malaman niyang wala tayo sa kwarto natin. Tiyak mapapaamak tayo! Kuya, sandali! Naiwan ang tsinelas ko! Huwag mo nang balikan! Tara na! Halos hindi lumapat ang mga paa namin sa mabatong kalsada. Makalayo lang sa lugar na yon. Tanging liwanag lang mula sa buwan ang nagsisilbi naming tanglaw sa daan. Wala rin kaming dalang kahit ano maliban sa perang naipon namin sa loob ng isang buwan na pagtatrabaho namin sa matanda. Upang hindi kami kagad matuntun ni Lolo David, kinailangan naming dumaan sa kakauyan. Ngunit yung pala,
ang malaking pagkakamaling nagawa namin dahil nakita namin ang isang hanay ng mga nilalang na may nakakatakot na anyo na kahit sa panaginip ay hindi ko nanaising makita. Kuya, anong klaseng nilalang ang mga yan? Bakit yung ulo nila ay sa pusit? Natatakot ako. Anong gagawin natin? Huwag ka magpakita ng takot sa kanila. Ipakita nating lalabanan natin sila. Hoy kayo! Paraanin nyo kami ng kapatid ko. Hindi nyo alam kung sino kinakalaban nyo. Kilala kita. At alam ko ang amoy ninyong dalawa. Ang tagal ko kayong hinanap. Bumalik lang pala kayo rito. Kuya, ang boses niya parang may katimbre. Siya ang pumatay sa mga magulang natin. Anak ng 7 gagamba, oh. Nasundan nila tayo dito, Basti. Pero bakit ganyan ang itsura nila? Kumpara nung una natin silang nakita. Ewan ko kuya, hindi ko rin alam. Pero teka, paano kaya nila tayo natuntun dito? Bakit? Nagulat ba kayo magkapatid? Kung bakit madali ko kayo natuntun? Simple lang. Dahil naamoy ko ang mabango niyong dugo. Wala kayong kawala sa akin ngayon. Mamamatay na kayo! Tumigil ka! Akala mo ba aatasan namin kayo? Nagkakamali ka! Hindi ako natatakot sa inyo! Pwes, patunayan mong palaban ka. Ipakita niyo magkapatid ang katapangan niyo. Sige mga alagad! Patayin at sugurin sila! Ipinwesto ko si Baste sa likod ko at humanda ako sa pag-atake nila. Nang makita ko mabilis nilang pagkilos, kinabahan ako dahil iba na nga ang galaw nila kumpara sa dati. Kaya hindi ko naiwasan ang kalmot ng aswang na tumama naman sa dibdib ko. Nang bumagsak ako sa lupa, si Basti naman ang pinuntirya nila. Ngunit bigla itong lumaban gamit ang sipa at suntok nito. Agad akong bumangon para tulungan ng kapatid ko. Nakipagsabayan kami sa mga aswang. Ngunit masyadong mabilis ang pinuno ng mga ito. Sa isang iglap, dakot na nito kagad ang leeg namin ni Baste. Nagpumiglas kami pero masyado itong malakas, lalo pa at may orasyon itong isinasambit na nagdudulot sa amin ng panghihina. Nang umangat ang paa namin sa lupa, humalakhak ito ng malakas at nagsalita. Nagdamig yun. Nagpanggap lang akong mahina para maniwala kayo magkapatid na matatalo niyo ako sa susunod nating pag-aarap. Hindi ko sukat akalaing magtatagumpay kagad ako. Hinahanap ko kayo at dito ko lang pala kayo matatagpuan. Matagal kong hinintay na lumabas kayo sa kubong yon ng matandang kumuprop sa inyo. At sa wakas, nasa mga kamay ko na kayo ngayon! Napagtanto namin ni Baste na hindi si Lolo David ang kaharap naming aswang, kundi ibang tao na lihim na nagmamatsyag sa amin at naghahanap ng pagkakataon para atakihin kami. Lumabas kami sa bahay na nagsisilbi pala naming proteksyon laban sa mga kampon ng kadiliman. Dito niya ibinuka ang kanyang bibig para kagatin kami, habang ang kanyang mga gaway ay gumapang sa aming leeg upang tusukin ito at sipsipin ang aming dugo. Ngunit mula sa likuran ng aswang, sumulpot ang isang matandang lalaki. May hawak itong itak na malapad at tinaga nito ang likod ng aswang na may hawak sa leeg namin. Sabay kaming bumagsak sa lupa ni Baste habang habol namin ang sarili naming hininga. Hayop ka! Pakialamero ka, matanda ka! Hindi ka pa mamatay! Ikaw ang mamamatay! Isusunod kita
sa alagad mong si Boyet! Tanging ang nagawa namin ni Baste ng gabing yon ay ang banggitin ang pangalan ni Lolo David. Nagkamali kami ng panghusga sa kanya dahil isa pala siyang manunugis ng mga aswang. Para lamang siyang nagtatabas ng saging kapag lumalapit siya sa kanyang mga kalaban. Nakikita rin namin ang paglipad ng napugot na ulo ng mga nilalang at sa bawat pagpalo ng matanda, bumabagsak ang nagkapira-pirasong katawan ng mga aswang. Walang nagawa ang mga ito kundi ang kumaripas ng takbo habang ang pinuno ng mga aswang ay naiwang nakatayo ilang metro ang layo sa kinatatayuan ng matanda. Kuya, umuusok ang likod ng aswang, tignan mo! Ibig sabihin, sagrado ang itak ni Lolo David. Kontra to sa aswang. Bakit ganito? Ang hapdi na sugat ko. Hindi ko rin magawang pagalingin ang sugat ko. Anong ginawa mo sa akin, matanda ka? Pagbabayaran mo ito! Nakakapaso! Ang ingit ng sugat ko! Babalikan kita! Babalikan ko kayo lahat! Malalim ang tinamong sugat sa likod at matatagalan ka bago ka makabalik. Dahil ang talim ng kampilan ko, ibinabad ko ito sa katas ng kalamansi. Kaya hindi agad dyan maghihilom at pahihirapan ka ng sakit nito. Makikilala rin kita, hayop ka! Abangan mo pag-iiganti ko, matanda. Papatayin ko magkapatid na yan sa harapan mo. Tandaan mo! Magdadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko bago mo sila mapatay. Saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Maglaban tayo! Sinubukan pa ni Lolo David na habulin ang pinuno ng mga aswang, ngunit bigla itong natigilan nang maalala kami. Tumingin siya sa amin na may bakas ng galit sa anyo at isinama niya kami pabalik sa bahay nito. Dito na niya hindi napigilan ang kanyang sarili at nagalit siya sa ginawa namin. Hindi kayo nag-iisip? Ipapahamak niyo ba talaga inyong sarili? Hindi kayo nagtiwala sa akin. Gaya ng pangako ninyo. Pinagdudahan niyo ba ang pagkatao ko? Opo. Bakit hindi namin kayo pagdududahan? Sige nga. Sa una pa lang nagsinungaling na kayo sa amin eh. Akala namin aswang kayo. Nakita po namin na pinatay niyo po si Boyet. Kayo po pumatay sa kanya, di ba? Oo, pinatay ko nga siya. Dahil yun ang tungkulin ko bilang tagapagbantay. Nahuli ko siyang may binabalak na masama sa inyo. Aswang si Boyet at espiya na nagmamatsyag sa lahat ng galaw ko. Mabuti na lang at nakita ko ang naiwan mong tsinelas, Baste. Kaya nasundan ko kayo. Dahil kung hindi, siguradong pinatayin na kayo ng abdik na yon. Ho? Abdik? Aswang na abdik po ang tawag sa mga nilalang na yon na mukha pong puset? Tama ka, Franco. Sila ang mga aswang na naninirahan sa liblib na lugar. Meron silang mga wangis ng isang pusit o pugita dahil sa mga galabay na gumagaway-gaway sa kanila. Mabilis din silang kumilos at kaya nilang ikubli ang kanilang mga presensya. Hindi lang yon, kayang gumamit ng mga abdik ng mga kaluluwa, lamang lupa at mga mahihinang halimaw upang maging utusan nila. Kahit mga engkanto ay kaya nilang alipinin. Bakit ganun po sila kalakas? Dahil meron silang bertud na kayang magpalakas ng kanilang karunungang orasyon na kahit ordinaryong mga pangontra ay hindi sila madaling naaapektuhan. Bakit alam niyo po ang tungkol sa mga abdik? Sino po ba talaga kayo? Isa akong agimatero. Hindi ako aswang, kundi isang mandirigmang nakikipagtunggali sa mga abdik. Dahil matanda na ako, mahina na rin ang kakayahan ko. Kaya hindi ko na naprotektahan ang 2 tauhan ko laban sa mga aswang. Ano pong ibig sabihin ng pagiging agimetero nyo? Ang agimaterong kagaya ko ay maihahalin tulad sa mga antingero
Ngunit meron kaming kakayahan na katulad ng sa albularyo. Kaya naming manggamot at magtaboy ng mga masasamang espiritu gamit ang lihim na aral at mga mutya na nahahanay sa kategoryang elemental. Biyasa kami sa larangan ng combat na kung saan kaya naming sabayan ang lakas at bilis ng mga matataas na uri ng mga nilalang ng kadiliman. Dahil sa mga basbas ng diwata, ay hindi rin kami masyadong naaapektuhan ng mga palipad hangin, kulam at sumpa. Ang pangunahing tungkulin ko ay ang magbantay ng mga natatanging agimat na tanging ang mga kagaya kong agimatero lang ang nakakagawa upang mapanatili na buhay ang kapangyarihan ng mga agimat at sandata. Kung ganun, nagkamali po kami ng pagkakakilala sa inyo. Lolo David, bakit di niyo po agad sinabi sa amin ang totoo niyong pagkatao? Dahil gusto kong magkaroon na kayo ng normal na buhay pagkatapos ninyong masaksiyan ang pagkamatay ng mga magulang ninyo. Napatayo ako mula sa kinauupuan ko nang marinig ko ang sinabi ng matanda. Hindi namin alam na matagal na palang alam ni Lolo David ang tungkol sa mga magulang namin. Kailan niyo pa po alam? Napatay na po ang mga magulang namin. Sa una pa lang na pagkikita natin, alam kong ulila na kayo sa mga magulang. Ito na rin siguro ang tamang pagkakataon para ipaalam sa inyong magkapatid na hindi nagkataon ang pagkikita natin. Nangyari talaga yun dahil pinagtagpo tayo ng tadhana. Ang totoo, nung una kitang mahawakan, Franco, ay nakaramdam ako ng hilo noon at natiyak kong kayo ang anak nina Alex at Ayana. Hala, paano niyo pong nakilala ang mga magulang namin, Lolo David? Sapagkat ang mag-asawang pinagkakautangan ko ng buhay at nagmamay-ari ng mga sandata at agimat na iniingatan ko ay walang iba kundi ang mga magulang ninyo. Ang malawak na lupaing ito ay pag-aari nila. Subalit mas pinili nilang lumayo upang itago kayo sa mga aswang dahil nanganganib ang buhay nyo. Kaya lang, nang puntahan ko kayo sa bahay nyo, nahuli na pala ako ng dating. Nakita ko kung paano nyo sinunog ang bahay ninyo kasama ang katawan ni Alex at Ayana. Napahagulgul agad ng iyak si Baste nang matuklasan naming sa una pa lang pala ay kilala na kami ng matanda. Pagkakataon ko na rin ito upang itanong kay Lolo David kung bakit kami hinahanap ng mga aswang na abdik. Dahil may dugo kayong usulan. Ang dugo ninyo ang magbibigay ng lakas sa kapangyarihan ng bertud ng mga aswang. Sa oras na mahigop nila ang mga dugo ninyo, wala nang makakatalo sa kanila. Makakapaghasik na sila ng lagim. Ang taniman na ito ng kalamansi ang nag-iisang lugar na ligtas puntahan ng mga kagaya ninyo. Ano pong ibig sabihin ng pagkakaroon namin ng dugong usulan? Kagaya ng sinabi ko, lahi kayo ng pinakamatataas na manunugis ng mga aswang. Nagiging pula ang inyong mga mata kapag ipinapamalas nyo ang inyong abilidad at pisikal na lakas. Malakas naman dirigma ang mga usulan. Kaya kinatatakutan din kayo ng mga aswang. Ang pagiging naiiba ninyo ang dahilan kung bakit pinatay ang mga magulang ninyo at sa pagkakataong ito. Panahon na para kayo naman ang gumamit sa mga naiwang sandata at agimat ng mga magulang ninyo na matagal ko nang iniingatan. Saglit na umalis ang matanda sa harapan namin at pumasok ito sa loob ng kanyang silid. Saka ko lang nakita ang buong kabuuan ng taniman ng kalamansi nang tumanaw ako sa bintana sa ikalawang palapag ng bahay. Hindi kami makapaniwala ni Baste na kaming dalawa ang totoong tagapagmana ng lupain na yon. Paanong ang kagaya naming tagapitas lang ng kalamansi ay biglang nagkaroon ng sariling lupa at taniman ng mga kalamansi. Hindi nagtagal, lumabas si Lolo David mula sa silid nito at inilapag niya sa lamesa
ang 2 kampilan at 2 pulseras na mayroong kulay pulang bato na hugis bilog. Ano pong tawag sa mga pulseras na yan? Ang tawag dyan ay mutya ng salabay na kontra sa lakas at kapangyarihan ng mga abdik. Ang 2 namang kampilan ay may basbas ng diwata na kailangang ibabad sa katas ng kalamansi upang magkabisa. Ang mga yan ang sandata ng mga magulang ninyo. Ipagpapatuloy nyo ang naputol nilang tungkulin. Sabay naming dinampot ni Baste ang mga agimat at sandata, saka sinipat-sipat sa ere. Nang maisuot ko po ang mutya ng salabay sa kamay ko, para bang gumaan ang pakiramdam ko at nawala ang panakit ng leeg ko. Gulat kami ni Baste nang maghilom ang sugat namin. Nang mapasulyap naman kami sa gawin ng matanda, ay nakita ko ang pagbakas ng tuwa sa mukha nito. Alam kong masaya na ang mga magulang ninyo ngayon dahil sa wakas, hawak-hawak nyo na ang mga sandata at agimat nila. May magpapatuloy na ng kanilang nasimulan. Maraming salamat dahil sa wakas ay mapapanatag na ang loob ko. Nang may paliwanag sa amin ng matanda ang lahat ng tungkol sa mga magulang namin, ay nagpahinga na rin kami. Kinabukasan, pumitas ulit kami ng mga kalamansi na para bang walang nangyari at nagtrabaho maghapon. Ang plano, ipapamahagi namin sa mga tao ang mga kalamansi upang may proteksyon sila laban sa mga abdik, at mas maganda raw na malalagyan namin ng katas ng kalamansi ang bawat pintuan nila upang hindi raw makalapit ang mga aswang sa bahay ng mga ito. Ang iba namang natirang katas ay ibinabad namin sa aming kampilan. Pagkalipas ng 5 araw, muling nagkagulo ang mga tao dahil sa natagpo ang bangkay ng isang lalaki sa Talayban. Ngunit sa pagkakataong yun, walang malapot na likido ang nakabalot sa katawan nito, kundi sugat lang mula sa talim ng kampilan. Kami ang pumatay sa kanya dahil isa tong aswang. Nang mga oras na yon, nakita namin si Mang Nilo na nakikiusyoso rin sa katawan ng biktima. Kaya naman, nilapitan namin siya para kausapin. Mang Nilo, kumusta po kayo? Magmula po nang mamatay si Boyet, di na po kayo nakikipag-usap sa amin ha. Dahil traidor kayo magkapatid. Naghintay si Boyet sa tagpuan nyo dahil sa inyo napahamak siya. Pinatay siya ng matandang aswang na kasama ninyo. Tapos ngayon, aasta kayo na para bang wala kayong alam sa nangyari? Nakakatulog pa talaga kayo sa gabi ng lagay na yan? Hindi kayo kinakain ng konsensya ninyo. Mang Nilo, nagkakamali po kayo sa pagkakakilala nyo kay Lolo David. Mabuti po siya tao. Isang agimatero na nagpoprotekta sa mga tao. Si Boyet po ang aswang. At naniwala naman kayo. Tandaan nyo, magaling magkunwari ang mga aswang. Baka hindi nyo alam na nauhulog na kayo sa bitag ng matandang pinapanigan nyo. Iniligtas kami ng matanda mula sa mga aswang. Ang biktimang yan na nasa Talayban, isa rin siyang aswang na abdik. Kahit na anong sabihin nyo, hindi na ako maniniwala sa inyo. Sa kakaatras ng lalaki ay naatrasan niya ang pulis na may hawak ng ballpen at papel. Nakita kong bumaon ang ballpen sa likod ni Mang Nilo. Nagtataka ko dahil napadaing ito sa labis na sakit. Aray ko! Hayop ka! Itabi mo nga matutulis na bagay na gamit nyo. Nakakadisgrasya na kayo eh. Napakunot ang noo ng pulis, lalo na nang magmadaling umalis si Mang Nilo. Ngunit napansin ko na para bang maraming dugo ang lumabas sa likod nito. Nagmarka yon sa kulay itim nitong damit. Isang bagay na nagpagulo sa isip ko. Hindi malaki ang ballpen upang dumugo yun ng ganong karami. Kahit nasa loob na kami ng bahay, ay hindi pa rin mawala sa isip ko ang nakita ko kanina. Kaya naman pagsapit ng gabi, kinausap ko na si Lolo David tungkol kay Mang Nilo. Lolo David, tanong lang po.
gaano niyo na po katagal nakakilala si Mang Nilo? Matagal na. Teka, bakit mo ba naitanong? Nararamdaman ko po kasi may kakaiba sa kanya. At siya po ang gusto kong bantayan natin ngayong gabi. Ako rin, Kuya Franco. Iba rin ang nararamdaman ko sa kanya. Kung ganun, sasamahan ko kayo. Naniniwala ako sa kutob nyo. Dahil yan ang isa sa kakayahan ng inyong mga usulan. Ako ang nasunod ng gabing yon. Dala ang aming kampilan at mutya ng salabay. Agad kaming nagtungo sa bahay ni Mang Nilo. Nakatayo ang bahay nito sa gitna ng palayan at maingat kaming nagmamatsyag sa bahay nito. Pagkalipas ng ilang saglit, napansin naming lumabas ng bahay si Mang Nilo. Palibhasa, mataas sa mga puno ng palay. Hindi niya kami napapansing nagtatago doon. May kakaiba nga kay Nilo. Para bang may iniinda siyang masakit sa likod niya. Kung natatandaan niyo po, nasugatan niyo rin po sa likod ang pinuno ng mga abdik. Malakas ang kutob kong aswang si Mang Nilo. Lolo, mukhang tama po ang sinabi ni Kuya Franco. Nang gabi pang umuwi kami rito, nakilala po namin si Mang Nilo dahil kay Boyet. Sinaraan po niya kayo sa amin. Kaya natakot nga po kami sa inyo eh. Kutob ko po, mas malalim ang samaan nilang dalawa dahil pareho silang aswang. Ibig sabihin, si Nilo ang pinuno ng mga aswang. Magbantay pa tayo rito upang makasigurado. Matagal kaming nagtago sa palayan na yon. At pagkalipas ng 20 minuto, nakita namin ang ilang mga tao na dumating sa bahay ni Mang Nilo. Hindi na nga kami nagulat nang makita naming sabay-sabay silang nagpalit ng anyo bilang mga abdik. Nagsalita si Mang Nilo na nasa anyong tao pa rin at malinaw naming narinig ang kanilang usapan. Kailangan na natin kumilos sa lalong madaling panahon. Bago pa makaalis sa baryong ito magkapatid na usulan, unahin ninyong patayin ang agimaterong tagapagbantay nila. Walang dapat na magkabali. Bigyan nyo ng katarungan ang mga kasama nating pinatay ng hayop na matandang yun. Pagkatapos nilang magplano, sabay-sabay silang umangil na parabang yun ang hudyat ng pagsang-ayon nila. Hindi nagtagal ay bigla silang tumakbo papunta sa kakawyan para maghanap daw ng pagkain ni Mang Nilo. Dito na kami kumilos. Inabangan namin sila para pigilan silang makapambiktima ng tao. Maghiwa-hiwalay tayo. Baste, doon ka sa kanan. Ikaw naman, Franco, dito ka sa kaliwa. Mag-iingit kayo. Lalo ka na, Baste. Opo. Malaki na ang ipinagbago ng kapatid ko. Naging matapang na siya at hindi na matatakutin. Ako naman, tinako ang direksyong itinuro sa akin ng matanda. Hindi nagtagal ay nakaharap ko na ang dalawang abdik. Hoy kayo! Anak kayo ng teteng? Saan kayo pupunta? Anong hinahanap niyo dyan? Nagkatinginan muna sila bago sila umatake sa akin. Tig-isang taga ang ginawa ko na tumama sa leeg nila. Agad na tumalsik ang kanilang ulo at bumagsak ito sa lupa. Nilapitan ko ang katawan nila at nasaksiyan ko ang unti-unting pagtunaw ng kanilang laman na parabang binuhusan sila ng asido. Sa isang iglap, naging kulay itim na likido ang katawan nila. Nang sumulyap ako sa kabilang bahagi ng kakawyan, nakita ko naman si Lolo David na inaatake ng mga abdik. Mabilis akong lumapit sa kanya at tinulungan ko ito laban sa mga aswang. Bawat aswang na tamaan ng aming sandata ay agad na napupugutan ng ulo. Pagbagsak ng mga ito sa lupa ay sakalang kukulo at malulusaw ang kanilang laman hanggang sa maging kulay itim na likido ang kanilang katawan. Maya-maya pa dumating si Baste at sugatan nito. Nag-alala ko, ngunit agad na naghilom ang sugat ng kapatid ko. Tara na! Sapat na mga napatay natin upang mabawasan ang puwersa ni Nilo. Agad naming nilisan ang lugar na yon at umuwi sa bahay. Dito na namin pinag-usapan ang tungkol sa sunod naming plano. Samantala, sa bahay naman ni Mang Nilo ay kanina pa siya naghihintay.
Ngunit walang tauhan niya ang dumating. Gutom na siya at gusto niya nang kumain ng sariwang karne ng tao. Nang matiyak na wala nang parating, nagpunta siya sa kakauyan upang maghanap ng makakain sana. Ngunit nakita niya ang nagkalat na katawan ng kanyang mga alagad at isa na lang silang likido. Galit na galit itong nagpalit ng anyo at umatukal nang dahil sa labis na galit. Hindi maaari! Magbabayad kayo mga usulang kayo! Alam kong kayo ang may gawa nito. Gusto niyo talaga ng laban, ah? Pues, pagbibigyan ko kayo! Biglang napangiwi ang mukha nito nang muling sumakit ang sugat niya sa likod. Dahil dito, mas lalong tumindi ang galit niya sa amin ng kapatid ko. Wala kaming kaalam-alam ng sandaling yon na pinuntahan ni Mang Nilo ang natitira pa niyang mga alagad. Pati na ang mga lamang lupa mula sa sementeryo at talahiban ay pinabangon niya upang maggasik ng lagim sa pagbilog ng buwan. Kinabukasan, agad kaming namitas ng mga kalamansi ni Baste. Katulong na namin ang mga tao at ipinaalam sa kanila na maaaring mamayang gabi ay sasalakay na sa baryo namin ang mga aswang. Mga kasama, kailangan natin magtulungan para sa kaligtasan ng mga pamilya natin. Nais kong ipakilala sa inyo ang magkapatid na ito. Sila ang mga anak ng usulan na nagligtas sa baryo natin noon. Sina Alex at Ayena ay pinaslang may 1 buwan na ang nakakalipas. Kaya naman, kailangan ng mga anak nila ang tulong ninyo para sa ikagagapi ng mga abtik. Hindi man po kami kasing lakas ng mga magulang namin. Pero tutulong po kami sa abot ng aming makakaya. Pero kailangan din po namin ang tulong ninyo. Agad na sumang-ayon ang mga tao. Handa raw silang mamatay para sa amin. Ipinaliwanag namin sa kanila ang tungkol sa mga plano. Marami ang nakiisa at tig-isa kami nang nakatok ang gawain. Nang magpahinga na kami, muli namin pinag-usapan ang tungkol sa mga magulang namin. Hindi po kami makapaniwalang bayani pala rito mga magulang namin. Oo, Baste. Marami silang iniligtas dito. Mas pinili nilang lumayo upang hindi madamay ang mga taga rito sa bagsik na mga abdik. Nagsakripisyo sila. Kaya naman, ang mga taong tutulong sa atin, lahat sila ay tumatanaw ng utang na loob sa mga magulang ninyo. Kahit na ano pong mangyari, hindi po namin hahayaan na may masaktan sa kanila. Tama. Uunahin natin ang kaligtasan ng mga tao. Sa ngayon, maghihintay na lang tayo sa pagsalakay ng mga abdik. Pagsapit nga ng gabi, ay dumating na ang oras na pinakihintay naming lahat. Tahimik ang paligid noon. Tanging alulong lang ng mga aso ang naririnig namin sa paligid, habang ang mga tao sa kanilang bahay ay naghihintay rin sa pagdating ng mga abdik. Kami naman, lumabas kami noon sa bahay ni Lolo David at may ilang taong sumama sa amin. Dala namin noon ang itak na may katas ng kalamansi. Habang nakatayo kami sa gitna ng kalsada, bigla kong naramdaman ang pag-iinit ng mutya ko at ganun din si Baste. Narito na sila. Magsipaganda na kayo. Hindi nga nagtagal ay maraming aswang ang tumambad sa paningin namin. Kahit na maraming nagkalat na patibong sa paligid, himalang marami pa rin sa kanila ang nakaligtas. Ang iba sa kanila ay sugatan, ngunit hindi maitatangging mapanganib pa rin silang kalabanin. Agad nga kaming naghanda sa pag-atake nila at dito lumitaw si Mang Nilo. Nasaan yung tao ito? Habang nakangisi na nakatingin sa mga kasama ko. Alam kong alam nyo na ang tungkol sa pagkatao ko. Kaya hindi ko na patatagalin ang labang ito. Nakakapagod na rin ang magpanggap. Hayop ka!
Sinubukan mo pa kaming linlangin ha? At papaniwalain na si Lolo David ang aswang at siyang pumapatay. Yung pala, pakana mo lang ang lahat para mahulog kami sa bitag mo. Bakit? Nagulat ka ba? Dahil naisakan ko kayo? Kung hindi lang sana, sa pangingailam ng dayong matandang yan, hindi masisira ang mga plano ko. Kaya ngayon, patutunayan ko na akin ang lugar na ito at walang puwang ang mga kagaya nyo sa baryong ito. Nagkakamali ka. Ikaw ang walang lugar dito. Ang mga kagaya niyong kampo ng kadiliman ang dapat sa inyo sinusunog sa impyerno. Bigla na lang kaming nataranta nang mula sa talayban ay bumangon ang mga nilalang na nakatira sa ilalim ng lupa. Indikasyong ginamit ni Mang Nilo ang kanyang kapangyarihan para pabangunin ang kanyang mga alagad. Lolo, kuya, bakit may ganyan? Bumangon ng mga kalansay na para bang may buhay at may mga armas sila mula sa sinaunang sandata. Huwag kayong matakot. Nililito at tinatakot lamang niya tayo. Kaya kailangan nating ipakita sa kanila na mas malakas tayong mga buhay kumpara sa kanilang mga patay. Sige, lumapit kayo nang makita niyo ang hinahanap ninyo. Tapusin na natin ang laban! Agad na nagpalit ng anyo si Mang Nilo. Bilang isang nakakatakot na abdik. Tama nga ang hinala ko. Siya nga ang pinuno na umatake sa amin sa kakauyan at siya rin ang pumatay sa mga magulang namin. Hayop ka! Magbabayaran mo ang ginawa mo sa mga magulang namin! Ako mismo ang papatay sa'yo! Hindi mo magagawa yun dahil ako ang uubos sa lahi niyong mga usulan! Kuya, sinasalakay na ng mga alagad niya ang bahay ng mga kasama natin. Ngayon na! Kumilos na tayo mga kasama! Sugod! Laban kung laban! Matirang matibay! Sabay-sabay nga kaming sumugod sa mga aswang. Salubungan kami sa gitna at palitan ng pag-atake sa bawat isa. Naramdaman ko na nagbago ang kulay ng mga mata ko at mas bumilis ang kilos namin ni Baste. Sa isang iglap, ang mga aswang na bumangon mula sa ilalim ng lupa ay mabilis naming napabagsak. Si Lolo David naman, nasaksiyan ko kung gaano siya kagaling sa pakikipaglaban. Hinarap niya ang pinuno ng mga abdik na si Mang Nilo. Pero hindi rin matatawaran ang lakas ng kalaban nito. Kaya tinamaan ng matanda ng kalmot sa dibdib. Nang bumagsak ito sa lupa, nilapitan ko siya para alalayang tumayo. Lo, ayos na po ba kayo? Huwag mo akong alalahanin. Sige na, harapin mo si Nilo, patayin mo! Mahina ka na, Tatang David. Tumatanda ka na. Hindi mo na ako kaya. Pwes, ako ang harapin mo. Ako rin! Kaming dalawa ang harapin mo! Umalingaw-ngaw ang malakas na tawa ng pinuno ng mga aswang habang papasugod siya sa amin. Talagang nagulat din kami sa bilis niyang kumilos. Oo, nahirapan kami kahit taglay na namin ang lahat ng panlaban sa kanya. Para bang hindi siya tinatablan kahit may mga sugat siya sa likod. Sa kanyang pagganti, tinamaan niya ako ng kalmot sa likod ko at napasigaw ako dahil sa sakit. Aray! Tinamaan ako ng kalmot niya sa likod. Kuya, may sugat ka! Ano? Masakit ba? Nasapin mo rin ang sakit ng sugat sa likod. Teka, ano nangyayari? Bakit bigla nagilom ang sugat mo? Masasaktan mo lang ako, ngunit hindi mo ako mapapatay. Ngayon, ako naman ang aatake sa'yo! Muli kong sinugod si Mang Nilo gamit ang kampilan, habang ang kapatid ko namang si Baste ay panay din ang atake. Kaya lang kahit anong gawin naming pagtaga ay naiiwasan niya kami. Dahil nalaman niyang taglay na namin ang kapangyarihan ng mga magulang namin, kaya mas nag-ingat na ito.
Kuya, anong gagawin natin? Hindi natin siya tinatamaan. Masyado siyang mabilis. Franco, Baste! Mag-iingat kayo. Dahil nainom na niya ang dugo ng mga magulang ninyo. Kaya kakaiba na ang lakas niya. Ako muna ang haharap sa kanya. Tulungan niyo muna mga tao! Nang si Lolo David na ang humarap sa pinuno ng mga abtik, napanganga na lang ako sa bilis kumilos ng matanda. Ipinakita niya na kahit na matanda na siya, ay meron pa rin siyang angking lakas para tapatan ang aswang. Walang hiya ka, matanda ka! Buwisit ka talaga! Nakikialam ka na naman! Ang magkapatid lang ang kailangan ko at hindi kita kailangan! Hetong sayo! Nagpalitan ang dalawa sa pag-atake at talagang nahirapan din si Lolo David. Ilang saglit pa ay bumagsak sa lupa ang pinuno ng mga aswang, habang si Lolo David naman ay habol ang sariling hininga. Ano? Nagulat ka ba nang mahinang matandang kagaya ko ang magpapabagsak sa'yo? Dahil puro mahihina lang ang kinakalaban mo. Pinapatay mo ang mga taong walang kalaban-laban sa'yo. Muling bumangon ang pinuno ng mga aswang para umatake at sinalubong naman ito ni Lolo David. Habang patuloy silang naglalaban, ako naman ay mahigpit kong hinawakan ang kampilan at tinignan ko si Baste upang humanda na rin sa pag-atake. Inuna naming iligtas ang mga tao at pinatay namin ang mga alagad ni Mang Nilo. Bawat tamaan ng kampilan namin ay isa-isang bumabagsak sa lupa. Nang tuluyan naming maubos ang mga abtik, tumingin kami kay Mang Nilo. Napansin ko sa kanya na tila nababahala ito sa pagkalagas ng mga tauhan niya. Kaya nawawala na ito sa focus. Yun ang dahilan kaya muli itong napabagsak ni Lolo David. Baste, Franco! Ito na ang pagkakataon para patayin siya! Sige na! Dahil kasama yun sa plano, nagbukas ng mga bintana ang mga taong naroroon at sabay-sabay silang sinabuyan ng katas ng kalamansi. Dahil sa bertud nito, hindi pa rin siya madaling napapabagsak. Nang bigyan kami ng hudyat ni Lolo David, dito na namin binigkas ang salitang magpapahina sa kanyang bertud at sabay naming ginawa yon ni Baste. Sa ngalan ni Jesucristo, ang kampilang ito ang tatapos sa kasamaan mo! Ang Diyos ang malakas na sandatang magpapabagsak sa'yo at sa lakas ng kapangyarihan niya, wala ka na magagawa, kundi anluran siya. Jesucristo, gabayan niyo po kami. Ang nilalang na ito ay pabagsakin niyo sa ngalan ng inyong kapangyarihan. Kita naming nanghina si Mang Nilo at napaluhod dito sa lupa habang nagtataka kung paano namin malaman ang kahinaan niya. Sinadya naming hindi mo nabanggitin ang pangalang Jesucristo upang mapasakay siya sa binabalak namin. Sabay naming tinaga ni Baste ang balikat nito gamit ang matalas na kampilan. Halos maputol ang balikat niya sa talas ng sandata namin. Saka namin siya kinaladkad papunta sa loob ng taniman ng kalamansi. Nadatnan namin ang mga tao roon na nakaabang na sa kanya. Dito na siya tuluyang naghina. Hindi siya makalaban sa mga taong nagtutulong-tulong para siya ay saktan. Mga hayop kayo! Pagbabayaran niyo to! Papatayin ko kayo lahat! Huwag mo na subukan lumaban dahil wala ka ng kapangyarihan ngayon. Tuluyan ka na naming naipasok sa loob ng taniman ng kalamansi at ang bertud mo ay matutunaw na rin. Hindi mo na magagamit ang orasyon mo. Hindi pa ito katapusan ko! Hindi! Kahit nangihina at sugatan na, sinubukan pa rin niyang lumaban. Hindi nagtagal, binuhusan ulit siya ng mga tao ng katas ng kalamansi at napapaatungal na talaga siya dahil sa labis na sakit. Ang sugat na pinatakan ng kalamansi, walang katumbas ang kirot nun. Kaya alam naming sa pagkakataong yun, wala nang magagawa ang pinuno ng mga aswang kundi ang tanggapin ang kamatayan niya. Hanggang dito na namin itinarak sa likod niya ang aming kampilan. Anak ka ng teteng! Ito na ang katapusan mo!
Lalong umusok ang katawan ng aswang na si Mang Nilo. Kumulo ang laman niya at bumalik siya sa pagiging tao. Wala na siyang suot sa katawan, kaya kita namin ang pagkulo ng laman niya. May mga lumabas na kulay itim na likido sa bibig niya, habang ang kamay niya ay pilit na inaabot ang paa namin ng kapatid ko. Sa isang iglap, biglang natunaw ang katawan nito hanggang sa maging kulay itim na likido. Napataklob din kami ng palad sa ilong namin dahil sa mabahong singaw ng likidong yon. Ang mga taong tumulong sa amin kahit sugatan ay lumapit pa rin sila para saksihan ang kamatayan ng pinuno ng mga aswang na abtik na si Mang Nilo. Pagsikat ng araw, tuluyang naglaho ang mga aswang at bumalik sa katahimikan ang baryong yon ng mga magulang ko. Pagkalipas nga ng 1 linggo, magmula nang mangyari yon, ay tuloy ulit kami sa pamimitas ng mga kalamansi. Kuya, ang daya mo naman eh. Ako ang unang nakakita sa punong yan eh. Panganay ako, kaya akin na ang mga kalamansi dyan. Sandali nga, ano ba yan? Nag-aaway na naman ba kayo? Lolo, si Kuya Franco po kasi inaagawan ako sa pamimitas ng mga kalamansi dito. Halatang ayaw talaga magugas ng mga plato eh. Jesus Mariosep naman mga batang are. Pati ba naman yan ipag-aawayan nyo? Hala, sige na. Umuwi na kayo at pareho kayo maghugas ng plato. Agad kong kinantsawan si Baste at nagkulitan pa sa harap ng matanda. Iiling-iling na lamang na napatawa si Lolo David. Naging maayos nga po ang pagtira namin sa baryong yon doon sa Batangas at talagang wala akong mahihiling pa dahil nagkaroon kami ng panibagong pamilya. Sa ngayon po ay nakabili na kami ng panibagong taniman ng mga kalamansi sa Batangas. Namumuhay na po kami ng tahimik sa piling ng mga pamilya namin ni Baste. Ang sandata naman at agimat ng mga magulang namin ay nasa amin pa rin po hanggang ngayon. Muli po naming napatunayan na wala nang lalakas pa sa kapangyarihan ng pananampalataya natin sa Panginoong Diyos, basta't magtiwala lamang po tayo sa Kanya. Sa ngalan po ng pagkakaisa ay tuluyang magagapi ang puwersa ng kasamaan. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Lubos na nagpapasalamat. Franco. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, mga idol.